Kim POV. Habang nagdadrive ako papasok sa trabaho, ay panay ang pagring ng aking telepono. Nang makita ko kung sinong tumatawag sa akin, ay rumihistro ang pangalan ni Mia. Hindi ko naman tumasagot, kaya naman nag-return call na lang ako sa kanya ng tawag na mag-drive-thru ako sa McDonald's para umorder ng coffee at pang breakfast ko dahil sa pagmamadali ay wala na akong oras mag-prepare ng aking pagkain ngayong araw. Good morning, Mia. Yes, what can I do for you? Wika ako dito. Girl, may chichika ako sa'yo. Alam mo ba si Matthew? Nakaalis na pala kanina. Hinatid nila Aling Amelia. Ayun yung nanay mo. Talak na naman ng talak sa kanto. Kakaalis pa lang ni Matthew, napakadami ng plano kaagad para sa mga gagawin ni Matthew para doon sa bahay niyo. Bungad na kwento ni Mia nang tumawag siya sa akin. Akala ko naman kung ano nang sasabihin mo. Mabuti naman kung ganon. Sagot ko dito. Kasi nga yung nanay mo, bida-bida dito sa lugar natin. Andun na naman sila sa umpukan ni Aling Milda. Hindi na taga maubusan ng plano ng nanay mo para sa pera ng ibang tao. Sorry girl for the word. Pero sa totoo lang yan si Matthew. Nakasampa na walang kung ibigay niya yung mga pangako niya sa nanay mo. Intrimitidang sabi nito sa akin. Ano pa bang aasahan kila mama? Ganyan din ginawa nila sa akin dati. Okay lang naman sana dahil pamilya ko sila. Pero yung pagtakpan pa nila si Nicole at Matthew sa kaimoralan nila, doon ako pumalag na. Sila lang naman girl ang tao maasahan ko sana. Masama ang loob kong sabi. Kundi naman ako nag-utak sigurado ngayong wala na din ako maiipon. Hindi naman sila marunong kasing kumapit ng pera. Sagot ko naman dito. Hindi naman sa hindi pa ako nakaka-move on sa nangyari sa akin. Ang naalala ko lang mga ginawa nila sa akin. Kung ibang tao pa siguro nanloko sa akin, mapapatawad ko pa. Pero yung sarili kong kadugo, ang hirap makalimot. Pero kaya ko silang patawarin. Hindi nga lang siguro para mapatawad ka agad. Sila mama, hindi na ako masyado nagtatampo. Siguro kay Nicole oo, kasi hindi lang naman dahil kay Matthew kaya ako nasaktan. Kasi girl, sa totoo lang, madaming lalaki lalo na dito sa abroad. Pero yung pagsasakripisyo ko para sana bigyan sila ng magandang buhay, ang kinasama ng husto ng aking loob. Pero maigi na din yan, makasampa siya ng barko. 2 years na din nakalipas para matutukan na din pati ni Nicole si Ava. Mahirap lumaki ang bata na wala man lang kahit isa sa mga magulang ang nasa tabi nila. Mahaba akong sabi sa kanya. Oo nga girl, tama ka dyan. Sa akin siguro nangyari yung nangyari sa'yo. Malamang na sinimpa ko ng pamilya ko. At in fairness girl, balitang-balita nga dito yung pagdalaw ng kanyang manliligaw. Iba ka talaga girl? Gwapo ah, nakita ko din yon. Kanina nagmulang chikang ayon ang dahilan kaya hindi mo pinakasalan si Matthew. Walang iba kundi sa mama mo din. Pang-aasar nito sa akin. Loka-loka ka talaga. Nahihiya akong sabi. Hindi ko nga alam na pumunta pala yun dyan. Mukhang seryoso naman kaya medyo hinayaan ko na maligaw sa akin. Hayaan mo na sila mama. Sadyang paborito lang talaga nila si Nicole kahit noon pa man. Dagdag ko pa. Nako girl, hindi pa ba magiging seryoso yun? Yung palang hanapin ang bahay niyo para lang makuha ang address at lugar kung nasaan ka ngayon, ay ewan ko na lang. Pag ayaw mo kay Kano, pakilala mo nilang sa akin. Makalokang sabi ni Mia. Sa'yo na girl, busy din kasi lagi sa trabaho ngayon, kaya feeling ko hindi ko nakakayanin pagsabayin pang love life, pati ng trabaho ko. Sagot ko sa kanya. Siya, humayok at magpakayaman. Sabay tawa nito niya malakas. Oo nga pala. Meron din ako nabalitaan tungkol dyan sa kapatid mo ah. Sabi naman niya sa akin. Sino? Si Nicole o si Gabriel? Tanong ko naman sa kanya. Si Nicole. Mabait yung si Gabriel. Kaya wala kang dapat problemahin sa kapatid mong yon. Masipag sa pag-aaral. Konsumisyon niyo lang naman si Nicole. Sabi nito sa akin. Oh, ano naman ang tungkol kay Nicole? Tanong ko sa kanya. Ito narinig ko lang. Hindi naman ako chismosa. Sadyang maingay lang din talaga mama mo pag nasa umpukan nila Aling Melda. Yan palang si Nicole. Ilang buwan nang hindi nagpapadala para sa pamangkin mo. Mabuti na nga lang daw at nagdagdag ka ng padala. Kaya kahit papaano hindi hirap yang sa Aling Amelia. Lahat naman yan sa mama mo nang galing. Kaya alam ng mga taga sa atin ang istorya nyo. Ano yan ito? Si mama talaga? Maiksi kong sagot.
Ewan ko nga ba? Alam mo Kim, kung hindi ka lang namin kilala noon, aakalain mo tagang ampon ka lang taga niyang sa Aling Amelia. Ang layo sa ugali mo. Ani ako dito. O sige na, sa sunod na ulit, papasok na ako sa trabaho ko. Sabi ko sa kanya. Nang makarating ako sa trabaho, nakareceive ako ng email mula kay Mr. Ismael, ang head ng aming HR, na nagbigay si Mr. Salvador ng cash para sa lahat ng staff na andon sa araw na yon, pati na ang mga tao kahit sa head office na tumulong sa amin. Jacob POV. Masaya akong uuwi ngayon ng Cebu dahil sa balitang sinabi sa akin nila Dante. Ngayon hindi na ako mahihirapang gumawa ng dahilan para mahiwalayan si Camille sakaling matuloy ang kasal namin. Pero dahil sa hindi ko pa alam kung saan ako magsisimula maghanap kay Kim, ay minabuti ko na mag-hire din ng private investigator. Mas marami naghahanap, mas maganda, para mapabilis na makita ito sa lalo madaling panahon. Nauubusan na ako ng oras, kung aasahan ko lang si Dante na maghanap. Kailangan ko ng extra tulong. Mayroon na lang akong 2 linggo para mahanap si Kim. Hello, Detective Logan. Good morning, this is Jacob Salvador. Bungad kong pagbati dito. Hi Salvador, nice to hear your voice again. Kamusta na ba? Sagot naman nito sa akin. I'm good detective. Kakailanganin ko sana ng tulong mo ulit ngayon. Pero this time, as soon as possible. Sagot ko naman. Walang problema dyan Mr. Salvador. Kilala mo naman ako. Hindi ka magsisisi sa pagkuha muli sa akin. Sagot naman nito. I know detective. Kaya nga ikaw yung kinonta ko dahil alam ko kung gaano kakaalidad ng iyong serbisyo. Pero this time detective, mayroon akong ipapahanap sa iyong tao. Pero bibigyan lang kita ng 1 linggo para mahanap ang taong to. Napaka-importante na makita mo siya kaagad. The sooner the better. Name your first detective, hindi tayo magkakaproblema dyan. Sabi ko pa kay detective. Sige Mr. Salvador, same price pa din ang aking sisingilin sa'yo. Since lagi mo naman ako nilalapitan. Kakailanganin ko ng impormasyon, Mr. Salvador? Sabi naman ito. Ayos, detective. Walang problema dyan. Ang magiging problema lang, detective. Wala akong kahit na anong ibang detalyeng alam ko lang ay ang full name niya dahil sa pagpirma niya sa aming papeles. Ngayon wala din akong picture niya. Pero kung makukuha mo lahat ng mga same ng pangalan niya, ay madali ko malalaman kung sino siya. Tandang-tanda ko pang kanyang muka kaya madali ko makita. Sagot ko naman sa kanya. Okay sige Mr. Salvador, tatrabahuhin ko ngayon lahat ng taong kapangalan niya. Hindi naman siguro ganun kadami ang Uncle Florence sa Pilipinas? Sagot naman nito sa akin. Maraming salamat detective. Aasahan ko magandang balita. ASAP. Sagot ko sa kanya. Maasahan mo Mr. Salvador? Sagot nito. Nagpaalam na ako kay detective. Malapit na din kasi ako sa bahay namin. Sa gate pa lang isinalubong na ako ni mommy. Kanina pa daw siya naghihintay sa akin sa pag-uwi ko. Palaging ganyan naman si mommy sa tuwing may biyahe ako. Mapa out of town o out of the country man. Naiintindihan ko naman si mommy kung bakit ganyan siya sa akin. Dahil nag-iisang anak lang naman ako. Ibinigay ko sa kanya ang mga pasalubong ko at nagdahilan na may nireport lang si Dante tungkol sa resort. Alam ko ang gusto marinig ni mami sa akin ay ang tungkol sa mga papeles sa pinapaasikaso niya sa akin. Hindi ko yun binanggit at iniba ko ang aming pag-uusap para hindi niya nakukulitin. Nakaakbay ako kay mami habang papasok sa aming bahay. Naglalambing na naman to sa akin. Anak, sana pala sumama ako sa iyo sa pagpunta mo ng Boracay. Ang daddy mo kasi laging abala sa kanyang trabaho para makapag-relax naman sana ako. Sabi ni Mommy. Ganun ba Mommy? Next time isasama kita doon para sa tabing dagat ka na mag-zumba. Magandang tinatakbo ng resort ngayon. Summer na din kaya dagsa na naman ng turista. Mapapadalas ang pagpunta ko doon para tumulong sa pag-aasikaso ng resort. Buong summer Mommy sa resort muna ako tatambay. Sabi ko kay Mommy. Tinitingnan ko ang kanyang isasagot para alam ko ang gagawin ko. Kailangan ko makaiwas muna kay Mommy para hindi ako masyadong kulitin nito sa dokumentong hinihingi niya sa akin para sa kasal namin ni Camille. Sige anak, walang problema. Kung sakali man next month mo nalang intindihin yung kasal niyo ni Camille. Sagot naman ni Mommy sa akin.
Thanks ma'am for understanding. You're the best. Hinalikan ko pa to sa kanyang ulo. Bagay na gustong-gusto ni Mommy sa ginagawa ko sa kanya. Makalipas ang isang linggo, nakareceive ako ng maraming message ng mga picture mula kay Detective. Inabot na 1,240 picture na may pangalang Kim Florence sa sinad niya sa akin. Napabuntong hininga naman ako dahil kailangan kong isa-isahin to sa pagtingin. Hindi ako maaari magkamali sa pagsagot kay Detective dahil mas mahihirapan tong hanapin ang tunay na Kim Flores kung sakali. Sa sobrang dami, inabot na ako ng 2 oras sa aking pagtingin. Sa kalagitnaan ng aking pag-check, isang larawan ang nakakuha ng aking atensyon. Hindi ako maaari magkamali. Ayun ang Kim na nakasama ko ng gabing yon. Detective, nakita mo nang sinend ko sa yung picture? Sagot ko sa kanya. Yes, Mr. Salvador. Tinitingnan ko ang file nito. Makikitang taga Muzon siya at kasalukuyang OFW to sa Kuwait ngayon. Isa siyang showroom in charge sa isang shop ng mga baking items. Sabi nito sa akin, malaking ngiti naman ang gumuhit sa akin mga labi nang sabihin ni Detective ang pangalan ng company. Dahil ito'y ang company na pagmamay-ari ko. Napabuga ang isang malakas na tawa. Thanks Detective for the info. Sending na sa account mong kabayaran sa iyong serbisyo. Sabi ko sa kanya, Salamat Mr. Salvador. Receive it already. Thank you pa sa pabonus. Sagot nito sa akin. Walang anuman Detective. Maiksi kong sagot dito. Binaba ko na ang tawag namin at nagpaalam na ako kay Mommy na tutulak ako pa Kuwait. Kasama ko si Dante at Christian sa biyahe ko tong ngayon. Total sila ang witness ng kasalang ito. Kaya dapat kasama sila sa pagharap ko kay Kim. 9 hours after. Pagkalapag ng eroplanong sinasakyan namin sa Kuwait, ay nagtungo na kami sa Sheraton Hotel na matatagpuan lamang sa sentro ng Kuwait. Dito ako palaging tumutuloy sa tuwing dadalaw ako ng Kuwait. Kailangang asikasuhin ko na sa lalong madaling panahon ang pakikipag-usap ko kay Kim. Kailangan mapa-oo ko to para makuha ko na ang property ko sa LA. At para na din manahimik na sila Mommy sa kakakulit sa akin mag-asawa na ako. Total, ay apo lang ang gusto nila. Kay Kim pwede kong gawin lahat ng gusto kong gawin kahit pa mag-asawa na kami. Malaya ako makakakilos at lumabas-labas. Ang kailangan lang gawin nito ay ipagpatuloy ang pagiging asawa ko sa mata nila Mommy. Total, legally married naman kami. Nagpahinga muna kami nila Dante at Christian. Nagliwaliw kami sa mga masasarap na kainan at labuyan sa Kuwait. Kinabukasan ko na planong kausapin si Kim. May naisip na akong paraan para hindi siya makatanggi sa akin. Nabalitaan ko kasing breadwinner to sa kanilang pamilya. Kinabukasan, maaga kami nagtungo nila Dante sa head office ng company. May sarili din akong office dito sa tuwing dadalaw ako, ay doon ako nag-o-opisina. Nagulat pa mga taga-opisina dahil hindi nila inaasahan ang aking pagdating. Mr. Salvador, you didn't inform us that you are coming, so we prepare something for you. Sabi ni Mr. Ismael sa akin, ang head ng HR department. Hindi nila inaasahan ang bigla kong pagbisita. It was not expected that I will come here in Kuwait today. I just have some personal reason why I'm here. But I need your help, Mr. Ismael. Sabi ko naman dito. Anything, sir. It will be pleasure to me. Sagot nito sa akin. I need you to call today Miss Kim Flores to come in the office ASAP. Then send her to my office. Don't tell that she will going to talk to me. Make an alibi just for her to come here now. Pag-uutros ko dito. That will not be a problem. I will call her now, sir. Maiksi nito ang sagot. Hinatid na kami nito sa aking opisina at tinawagan niya sa aking harapan si Kim. Hi Kim, this is Ismael. I need you to come to the office now as soon as you can. Sabi nito, hindi naman na nagtanong si Kim, basta na lang to sa mang-ayon sa sinabi ni Mr. Ismael. Okay sir, I will be there within an hour. Sagot nito, nagpaalam na din sa amin si Mr. Ismael matapos ang tawag na ayon. Kagaya ng sinabi ni Kim, ay dumating na to sa opisina ng HR at tumawag na sa akin si Mr. Ismael na pupunta na sila sa aking opisina. Natuwa naman ako. Finally, ito na yon. Wala na siya magagawa kundi umuo na lang sa aming magiging pag-uusap. Makalipas ng ilang sandali,
Narinig ko ang pagkatok mula sa labas ng pintuan ng aking opisina. "Come in," paanyaya ako dito. Pagpasok ni Kim ay nabigla din ako. May biglang kabog akong naramdaman sa aking puso. Napangiti naman si Dante at Christian sa babaeng nasa harap namin. Hindi namin inaasahan na ganito na to kaganda ngayon. "Thank you, Mr. Ismael. You may leave," sabi ko dito. "My pleasure, sir," sagot niya sa akin. "Hi, Kim." Maiksi kong bati dito. Natulala din ako sa taglay na kagandahan na babaeng to na aking asawa na ngayon. Napaka-sexy niya sa kanyang white dress na hanggang tuhod ang haba, na tinernuhan niya ng formal blazer na itim. Kitang-kitang hubog ng kanyang katawan at hulma ng kanyang dibdib sa kanyang suot. Bumagay ito sa kanyang high heels na stiletto shoes. Nagpa-sexy din dito ang kanyang buhok na bahagya niyang kinulot at may highlights na kulay. "Hello, sir. Why did you call me? Did I do anything wrong?" Sagot nito sa akin. Sa tingin ko, hindi niya ako naaalala. "Kim, I am Jacob Salvador, your husband." Tahasan kong sagot dito. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha dahil sa sinabi ko. "Pinoy din ako. Maupo ka para mapag-usapan natin." "Ha? Teka muna, sir. Baka nagkakamali kayo. Wala pa akong pinapakasalan sa pagkakatanda ko. Dapat may pakakasalan ako at hindi natuloy. But I'm sure hindi ikaw yon." Dire-diretso nitong sagot sa akin. "Maupo ka muna, Miss Flores. Ipapaliwanag ko sa'yo." Sabad naman ni Dante, nakaupo na rin ako sa aking swivel chair at nakangiti kong pina-under to. "Ganito kasi yan, Kim. Naalala mo ba nung nagpunta ka ng Boracay 1.5 years ago?" Sabi ni Dante. "Nung lasing na tayo pare-pareho, kumato kayo sa kwarto ni Christian." Tinuro nito si Christian at kumaway sa akin. "Mayor si Christian sa lugar na yon. Dahil sa matinding kalasingan natin, napagripan natin magkasal-kasalan dahil sa nagmaggit mo nga sa amin ang naudot mong kasal. At naikasal nga kayo ni Mayor. Sinend ko naman yon sa register office mula sa postbox sa ibaba ng resort ni Jacob. Kaya legally, you and Jacob are married." Simpleng pagpapaliwanag nitong si Dante. Kim POV. My God, Kim! Bulong ko sa aking sarili. Napayuko ako. Hindi ko nga gusto magka-boyfriend. Ayun naman pala kinasal na ako sa isang taong hindi ko kilala. Ano na naman bang katangahan ang ginawa mo? Pilit kong inaalala mga nangyari ng mga sandaling iyon. Unti-unti ay bumalik sa aking isipan ang mga sinabi ng kaibigan nitong si Jacob sa akin. Naalala ko lahat ng katangahang ginawa ko ng gabing iyon. Hiyang-hiya ko nang bumalik sa isip ko ang pagsayaw ko ng sexy dance sa itaas ng stage. Ang hindi ko lang maalala ay ang mga sandaling nasa kwarto na kami nitong si Jacob. Ngayon ko naalala yung pinirmahan namin ng gabing yon. Hindi naman kasi taga namin alam kung ano yung pinirmahan namin. Basta na lang kami nagsulat sa papel na binigay sa amin itong kasama ng lalaki. Tungkol na pala sa kasal ng aming pinirmahan. Napabuntong hininga na lang ako. Hiyang-hiya ko sa mga taong kaharap ko sa mga sandaling ito. Bukod kasi sa hindi ko naman taga sila kakilala, ay kung titingnan kasi ang mga to, ay napaka-professional nila. Mukhang mayayaman talaga ang mga ito na makikita sa kanilang mga kilos at mga pananamit. Napansin ko din ang Rolex na suot nitong si Jacob. Napakasimple nilang manamit pero napaka-class. Hindi ko din inaasahan na ito palang CEO namin na sinasabi nila. Akala ko ibang lahi din to dahil sa mistizo siya at mukhang may halong Espanyol ang kanyang aura. Ilang segundo din ako natigilan bago nakapagsalita sa kanila. "Then, we will file annulment. Wag po kayo mag-alala, Mr. Salvador. Pipirma ako. It's not a big deal for me." Nakangiti kong sabi sa kanilang lahat. Hindi ako nagpahalata at kinakabahan ako nang kausapin nila ako. Honey? Hindi ako nagpunta dito para sa annulment. Ang gusto ko mangyari magpatuloy ka bilang asawa ko. At kung kinakailangan umuwi ka sa Pinas nang sa gayon, ay sa bahay ka namin tumira. Kailangan mong hamarap sa mami at daddy ko bilang asawa ko. Sagot naman niya sa akin. Natigilan naman ako sa kanyang mga sinabi. Hindi ko inaasahan na itong hihilingin nito sa akin, kaya siya naparito sa Kuwait. "Can I talk to you in private, Mr. Salvador?"
Sabi ko muli sa kanya. Tinanguan naman niya ang dalawang kasama niya para lumabas na muna to ng silid at maiwan kaming dalawa ni Jacob. Na makalabas na ang mga ito ay nag-usap na kami ng masinsinan ni Jacob. Hindi ko kasi maipaliwanag sa kanya na maayos ang aking sarili, kaya naman mas gusto kong kami na lang muna ang mag-usap. Sir, hindi ko maaaring iwan ang trabaho ko dito kasi ako lang din ang inaasahan ng pamilya ko sa Pinas. Isa pa, buhay ko ng pag-abroad. Ayokong umuwi para mag-for good sa Pilipinas for some personal reason. Panimula akong sabi sa kanya. Wala kang choice, Miss Flores. Ipagpapatuloy mong pagiging Mrs. Salvador. Sige, ganito na lang. Uuwi ka muna kasama ko at haharap ka kila Mami bilang legal na asawa ko. Wala tayong magiging pakaalam sa buhay. Huwag ka mag-alala. Dahil financially susuportahan kita. Simple lang ang gagawin mo, maging Mrs. lang kita. At papayagan kitang bumalik dito sa Kuwait at ipagpatuloy ang trabaho mo. 1 buwan ka lang na uuwi sa Pilipinas. You can do your thing and I will do mine. Sa harapan lang nila Mami tayo magiging mag-asawa. At pag bumalik ka na dito sa Kuwait, sasabihin ko kila Mami na hindi mo kayang iwan ang fashion mo sa pagtatrabaho sa abroad at ako na lang ang bibisita sa'yo dito. Kung hindi ka papayag, lahat na meron ka ngayon ay mawawala sa'yo. Sagot naman nito sa akin. Huwag ka mag-alala, Miss Flores. Hindi ikaw ang tipo kong babae. No attachment required. Dagdag pa nito, tila naman naiinis ako sa sinabi nito. Parang ang pangit ko naman para ayawan ako ng lalaking to. Hindi naman sa pagmamayabang, pero madami din ako manliligaw na mayayaman at mga gwapo din naman ng mga to. Well, hindi naman na kailangan siguro ng pera nyo. Kaya ko din naman buhay ng sarili ko. Paano kung hindi ako pumayag? Matapang kong sagot dito. Simple lang. Ipapatanggal kita sa company at ipapa-blacklist kita sa lahat ng kumpanya dito sa Kuwait. Nakangisi nitong sagot sa akin. At isa pa, Miss Flores, wala kang magagawa kasi kahit anong gawin mo, ay hindi ako pipirma sa annulment na ihahain mo. So legally, asawa kita sa mata ng batas. Dagdag pa nitong tila ng aasar. Ganito na ba taga mayayaman ngayon? Lahat bibilhin na nila. Ultimong pagpapakasal ng tao? Lahat ay kokontrolin na nila. Ano magiging laban ko sa isang tao makapangyarihan? Malamang ipa-blacklist din ako nito sa Dubai. Kahit na tumalon pa ako kung sakaling humindi ako. At tama to sa sinabi niya. Legally asawa niya pa rin ako. Kahit anong gawin ko, hindi siya pipirma sa annulment namin, ay hindi din ako magiging malaya. At baka totohanin itong kanyang banta sa pagpapablacklist sa akin. Kung ngayon nga na nakapagbibigay ako sa magulang ko, ay ganito na nila ako itrato. What more pa kung mawalan na ako ng pangsuporta sa kanila?